May mga kwento na dapat hindi na ikinukwento. Mga lihim na kapag narinig mo, may kasunod. Kung mahina ang loob mo, umalis ka na ngayon. Pero kung gusto mong matakot hanggang dulo, maligayang pagdating sa bangungot. Itago nyo na lang ako sa pangalang Joy. 21 taong gulang. Hindi ko maisip kung bakit ako sumali sa larong ito nung una. Akala ko hindi totoo ang laro na ito. Ngunit nang amin itong subukan, hindi ko maipaliwanag ang mga nararamdaman ko. Ouija board. Hindi ko talaga balak sumali noong gabing iyon. 11:00 pa lang ng gabi. Ramdam ko na agad na may mali. Tahimik ang buong bahay ni Vince. Sobrang tahimik na parang walang buhay sa loob. Kahit ang mga kuliglig sa labas, biglang tumigil sa huni. Ano, duwag ka ba? Tukso ni Jello habang inilalapag sa sahig ang Ouija board. Luma na ito. Hindi yung nabibili sa mall. Ang kahoy ay kupas, may mga bitak at ang mga letra ay parang inukit gamit ang matalim na bagay. Sa gitna, may itim na marka. Hindi ko alam kung paso o dugo. Nakuha ko to sa lumang bahay na ibinenta, sabi ni Vince. Sabi ng matanda, wag daw gamitin. Natural, ginamit pa rin namin. Nagpatay kami ng ilaw. 3 kandila lang ang sindi. Nakaikot sa board. Umupo kami sa sahig. Ako, si Mara, si Jello at si Vince. Inilagay namin ang mga daliri sa planchette. Kung may espiritu dito, sabi ni Mara, pabulong, pwede ka bang makipag-usap sa amin? Tahimik, 5 segundo, 10. Akala ko wala talagang mangyayari hanggang sa gumalaw ang planchette. Hindi biglaan, hindi marahas. Dahan-dahan, parang may nag-iisip muna bago kumilos. Napahinto ang hininga ko. Lumipat ito sa mga letra. H. Ay napatawa si Jello. Ayos, may English pa. Pero bago pa kami makapagsalita ulit, isa sa mga kandila ang namatay. Walang hangin, walang galaw. May nagpatay ba? Tanong ko. Walang sumagot. Anong pangalan mo? Tanong ni Vince. Pilit na kalmado. Biglang bumilis ang galaw ng planchette. ANA, babae. Tanong ni Mara. Yes, patay ka na ba? Tanong ni Jello. Tumatawa pa rin, huminto ang planchette. Tapos, mabagal na gumalaw. DEAD, nawala ang ngiti ni Jello. Paano ka namatay? Tanong ko. Hindi ko alam kung bakit ko pa tinuloy. Muling gumalaw ang planchette. Ngayon, mas madiin, mas mabilis. BETRAYED. Nanlamig ang buong katawan ko. Sinong nagtaksil sa'yo? Tanong ni Mara. Nanginginig na. Umiikot ang planchette. Paikot-ikot. Halos matumba ang board. Pagkatapos, huminto sa isang letra. Sabay-sabay kaming napatingin sa isa't isa. Hindi ko natapos ang sinabi ko. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto ng malakas. Sumalpok sa pader. Patay ang ilaw sa hallway. Itim na itim. Tapusin na natin to, sigaw ni Vince. Mag-goodbye na tayo. Sinubukan naming igalaw ang planchette papunta sa goodbye. Pero ayaw nitong gumalaw. Parang may humahawak mula sa ilalim. Parang ayaw kaming pakawalan. Biglang may narinig kaming pagbulong. Hindi malinaw. Parang boses ng babae. Galing sa loob ng kwarto. May nagsasalita ba? Tanong ni Mara. Walang sumagot. Pero naramdaman ko ang hinga sa batok ko. Muling gumalaw ang planchette. STAY. Hindi, sabi ko. Tama na to. Biglang nawala ang lahat ng kandila. Dilim. Walang liwanag. Walang tunog. Maliban sa isang iyak. Mara, tawag ko. Walang sumagot. Nang bumukas ulit ang ilaw, kami na lang 3 ang nandoon. Wala si Mara. Sa gitna ng Ouija board, may bagong marka. Pulang-pula. Mainit pa. Tumakbo kami palabas ng bahay. Hindi na kami lumingon. Kinabukasan, hinanap namin si Mara. Walang nakakita. Walang ebidensya. Pero 1 linggo matapos iyon, may dumating na package sa bahay ko. Isang Ouija board, pareho ng gamit namin. May nakaukit na pangalan sa likod, MARA.
at tuwing 12:00 ng hating gabi, may maririnig akong bulong sa kwarto. Mahina, malapit. Ikaw naman. Spirit of the Glass. Itago nyo na lang ako sa pangalang Sam 30. 4 na taong gulang ang kwentong ito. Nangyari noong ako'y nag-aaral pa lamang ng college. Taong 1900 at 72. Ito ay tungkol sa nangyari sa aking kaibigang si Junfert. Tahimik ang bahay ni Junfert noong gabing iyon. Yung klaseng katahimikan na parang may nakikinig. 11:00 na ng gabi. Ang electric fan lang ang marahang umuugong at sa labas ng bintana, ang mga puno ay tila gumagalaw kahit walang hangin. Sa gitna ng kwarto nakaupo sa sahig sina Junfert, Sam, Liza at Tonyo. May bilog na papel sa pagitan nila. May nakasulat na oo, hindi at ang buong alpabeto. Sa gitna nito, isang malinaw na basong nakataob. Sa tabi, 3 kandilang halos maubos na. Ayos na ba talaga to? Bulong ni Sam, palingalinga. Huwag kang duwag, sabi ni Tonyo. Pero halata sa boses niyang pilit lang ang tapang. Huminga ng malalim si Junfert. Isang tanong lang, tapos tigil na. Nagkatinginan silang lahat. Isa-isang ipinatong ang hintuturo sa baso. Spirit of the Glass, mahinang sambit ni Junfert. Kung may espiritong naririto, kausapin mo kami. Lumipas ang 10 segundo. 20, 3, walang nangyari. Napangisi si Tonyo. Ayan na. Biglang gumalaw ang baso. Hindi marahas, hindi mabilis. Parang dahan-dahang tinutulak ng malamig na hangin kahit walang bintanang bukas. Napahinto ang lahat. Hindi ako to, mabilis na sabi ni Liza, nanginginig ang boses. Ako rin hindi, sabay na sagot ni Sam at Junfert. Huminto ang baso sa salitang oo. Tumahimik ang buong kwarto. May espiritu ba talagang kasama namin ngayon? Tanong ni Junfert. Gumalaw ang baso. Oo. Napaluha si Liza. Tama na. Seryoso. Ayoko na. Pero bago pa nila maalis ang daliri, biglang bumilis ang galaw ng baso. Dumaan sa mga letra. HUWAG. Wag. Basang-basa ng takot ang boses ni Sam. Kasunod nito isa pang salita. SLIS alis. Biglang namatay ang isang kandila. Sunod ang pangalawa. Hanggang sa isa na lang ang natira. Sa dilim, may narinig silang tunog. Parang kuko na kinaladkad sa sahig. Junfert, bulong ni Tonyo. May nasa likod mo. Dahan-dahang lumingon si Junfert. Wala, pero sa salamin ng aparador, may refleksyon. Isang anino. Matangkad. Baluktot ang leeg. Walang mukha. Hindi natin siya napaalam. Pabulong na sabi ni Sam. Kailangan nating tapusin. Pikit matang nagsalita si Junfert. Spirit of the Glass, salamat sa pagpunta. Paalam na po. Tahimik. Maya-maya, umikot ang baso. Mabilis. Mas mabilis kaysa kanina. Parang galit. Hanggang sa crack. Nabasag ang baso. Kasabay noon bumukas ng malakas ang pinto ng kwarto. Isang malamig na hangin ang dumaan. Namatay ang huling kandila. Sa dilim, may humawak sa balikat ni Junfert. Malamig. Mabigat. Junfert, bulong ng boses. Ikaw ang nag-anyaya. Nagsisigaw sina Liza, Sam at Tonyo habang tumatakbo palabas ng kwarto. Si Junfert lang ang naiwan. Parang may humawak sa mga paa niya. Hindi siya makagalaw. Sa sahig, kusa muling gumalaw ang mga basag na piraso ng salamin. Isa-isang bumubuo, parang ibinabalik sa dati. Sa papel, may bagong mensaheng binuo. Sa kanya ako mananatili. Kinabukasan, natagpuan si Junfert sa kwarto. Gising, nakaupo sa sahig. Tahimik. Wala siyang sugat. Pero hindi na siya nagsasalita. Tuwing hating gabi, may naririnig ang mga kapitbahay. Tunog ng basong gumagalaw, paikot-ikot. At minsan, kapag napadaan ka sa tapat ng bahay at sumilip sa salamin, may isang aninong nakangiti. At isang boses na pabulong na nagsasabing, maglaro tayo.
At kung iniisip mong tapos na ang kwento, baka ikaw na ang susunod. Kaya mag-comment o isend sa aking Gmail ang iyong kwento. Paalam.